40 kilometers northeast ng Giwan, Eastern Samar. Taglay pa rin ito yung lakas ng hangin, umaabot na hanggang 45 kilometers per hour malapit sa gitna nito. At ang yung pagbugso naman ng hangin ay posibleng umabot na hanggang 60 kilometers per hour. Ito ay inaasang kikilos sa direksyong pahilaga naman sa bilis na 10 kilometro kada oras. So, ito yung pinaka-latest visible satellite imagery, animated. Gaya nga na nabanggit natin kanina, bagamat yung bagyo natin ay offshore, yung estimated center, mapapansin natin yung kapal ng kaulapan ay patuloy ngang kumikilos patungo dito sa may bandang Bicol region at ilang bahagi nga ng Eastern Visayas. At yung mas maninipis naman, sakop ang halos sa buong Visayas at hilagang bahagi ng Mindanao. Sa ngayon, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Warning Signal number 1 sa mga lalawigan nga ng Masbate, kasama dyan ng Ticao Island, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran at Leyte. Itong mga nabanggit po nating lalawigan ay inaasa na posible pa rin makaranas ng mga pag-ulan at paminsan-minsang pagbugso ng hangin at ang mga baybaying dagat ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. So basically, itong ilang bahagi ng Kabikulan at itong Eastern Visayas ay meron pa rin tayong nakataas na Tropical Cyclone Warning Signal number 1. Aside from that, meron din tayong nakataas na rainfall warning sa ilang bahagi ng Kabisayan, particular na dito sa Eastern Samar. Meron tayong nakataas na yellow rainfall warning. And dito rin sa may bandang Northern Samar. At yun nga, yung mga areas yun, inaasahan na makakaranas ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan within the next 2 to 3 hours. Samantala, base na rin sa pinaka-latest forecast track nga ng Pag-asa na ipinalabas ngayong umaga, ang bagyong si Amang ay posibleng bagyang kumilos ng pailaga. Then within 12 to 24 hours ay maging isang low pressure area na lamang. Subalit, nanatili pa rin itong threat dito sa mga lugar na may tropical cyclone warning signal. Kaya patuloy pa rin yung update natin sa ating mga kababayan every 3 hours. Dahil dito sa pinagsamang epekto ng bagyong si Amang at ng hanging amihan, effective pa rin po ang gale warning sa mga karagatan nga sa paligid ng Hilagang Luzon, ganon din sa silangang bahagi ng gitna at ng katimugang Luzon, ng Kabisayan at ng Surigao provinces. So ito pong mga areas na naka-highlight ng pula, hanggat maaari huwag muna po malaot dyan yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may malilit na sakyang pandagat dahil inaasahan natin na posibleng makaranas ito ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan because of the combined effects of the Northeast Monsoon at itong tropical depression na si Amang. So ano nga ba inaasahan natin dahil sa bagyong si Amang at saka doon sa hanging amihan within 24 hours, what do we expect? Ay posibleng ang maging low pressure area na lamang ito, gaya nga na nabanggit natin. Pero hindi po natin dapat ipagwalang bahala yung mga successive issuance natin. No? Sa ngayon po, ay ang pangahawakan natin, yung pinaka-latest weather bulletin ay pinalabas nga ngayong alas 11 ng umaga, and that should serve as a guide sa ating mga local government and disaster risk reduction managers up to the local level ng mga areas na may warning signal. Sa araw na ito, inaasahan na posibleng makaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan itong ang Eastern Visayas at Bicol region. Patuloy po yung paalala natin sa ating mga kababayan dito sa nabanggit nating rehiyon na maging alerto pa rin sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Kahit mga ilang araw na pong nag-uulan ng mahina lamang, kung halos araw-araw naman ay umuulan sa inyong area, posibleng may mga ilang bahagi na po ng kabundukan na yung loose na yung soil composition at posibleng nga itong magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So you should be observant at yun nga, patuloy na may pag-coordinate at cooperate with their local government and disaster risk reduction managers. Bukas, inaasahan pa rin ang mga pag-ulan, katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan dito sa Eastern Visayas at dito sa Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. So hindi lamang yung areas na may warning signal, kundi maging itong southern part ng Bicol region, yung mga namagid po nating lalawigan dito bukas ay maging alerto pa rin po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa kahit na inaasahan natin na by tomorrow nga ay posibleng maging ganap na low pressure area na lamang itong si Amang. Yung pagpapaalala natin yung nakatira na malapit sa mga river channels, low-lying areas at mountainous regions na maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, makipag-cooperate with their local government and disaster risk reduction managers at patuloy na magantabay sa update ng Pag-asa.
Every 3 hours po, mag-update ang Pag-asa hinggil sa bagyong si Amang. Ang susunod nating update ay mamaya naman pong 2:00 ng hapon. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather.